Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to ay Biyernes, mag-harvest tayo mga kagulay. Yun nga yung naikwento ko sa inyo na nakaraan, 3 days, 4 days ang bali Friday, Monday ang harvest mga kagulay. Dito tapos ng harvestan mga kagulay, pero makikita nyo may naiwan siyang medyo malaki. Mahaba pa mga kagulay, pero alanganin siya kasi Lunes harvestin, 3 araw lang yung pagitan mga kagulay, kaya iniwan yung mga ganyan mga kagulay. Bali ngayon mga kagulay ay tapos na nilang harvestin. Ayan, tapos na rin nilang hakutin, nandun na sila sa sitaw mga kagulay. Ito pang 26 harvest mga kagulay, pang 26 harvest na siya. Ayan, medyo wala na naman daan mga kagulay, naglaylayan na naman siya mga kagulay, kaya kailangan na naman natin talian. Ayan siya mga kagulay. Ayan. Tapos dun sa may pipino, baka next week may ma-harvest na rin sa pipino mga kagulay. Yan. Ito nga pala yung yung punggok. Sinasabi nila na may nag-comment sa akin kasi na mataas na daw yung talong niya. Hindi ko lang ma-replyan na kung mataas nga, pero kung unti naman ang bunga wala rin. Ito mga kagulay 1-3, pero umabot pa to ng 300-400 ng na-harvest mga kagulay kada harvest. Yan siya mga kagulay. Bale ito nga mga kagulay 5,000 lahat to, kaso lang binunot nga. Ito nga yung tinaniman ng pipino mga kagulay. Ito yung pipino natin. Yan, may mga bulaklak na siya mga kagulay, may mga maliliit na rin siyang bunga. Ayan, kita ba? Saan na ba? Yan, may mga maliliit na siyang bunga, sunod-sunod na mga kagulay. Yan, napruningan siya mga kagulay, kinuha ko yung yan, may mga medyo malaki-laki na bunga mga kagulay. Next week nga mga kagulay, baka nga din na, tama, Biyernes ngayon, baka next week may ma-harvest na dito mga kagulay. Yan, marami siyang bulaklak. Yan siya mga kagulay. Pero to umaambon kasi lagi dito mga kagulay, kaya kailangan din natin ito isprayan ng pangalan nito, fungicide mga kagulay. Sila para ang pipino kasi kasagaran na kalaban dito sa pipino, leaf miner at saka pungus mga kagulay. Yun ang kasagaran na kalaban dito sa pipino. Dito sa talong, maraming kalaban dito mga kagulay. Merong fruit borer, shoot borer, meron din mites, pero sa awa naman ng Panginoon mga kagulay, wala naman akong na daanan to ng mites, so kaya kasi kung titignan niyo yung niya, green na green pa rin mga kagulay. Ayan. Ayan siya. So, titignan natin mga kagulay yung yung harvest na doon. Pinipilian ko pa lang ako kasi yung taga classify. Katatapos lang nila hakutin. Hindi ko pa rin tapos i-classify mga kagulay. Ayan. Ayan ang ating talong. Buti nga dumami na yung yung pangalan nito. Itong lumilipad-lipad na itong kalimutan, bubuyog mga kagulay. Kaya medyo dumami-dami rin yung mga bunga niya, gawa nga ng sa bubuyog din. Siyempre maraming bulaklak nga, kung wala namang pollinator wala rin mga kagulay. Ito, bale yan mga kagulay. Ito di pa ito napipilian. Yan ang ating talong mga kagulay. Ay, ito hindi pa ito napilian mga kagulay, yun napilian na siya mga kagulay. Ito yung class B natin, hindi naman natin kung tutuusin nga strict naman siya, pero medyo alanganin siya mga kagulay. Yan, kaya class B na lang natin. Yan siya mga kagulay. Ito class B. Ito pipilian pa. Marami pang mapipili dito mga kagulay, katulad ng mga ganito. Yan. Yan, mapipili yan lahat mga kagulay. Ayan yung ating napilian na. Yan. Mga estimate ko na ito mga kagulay, mga nasa 300 plus siguro to. Kapag nasama na napilian yun mga kagulay, mga 300 plus siguro mga kagulay. Yan siya. Bali ang sunod na harvest nito ay Lunes na naman mga kagulay, 3 days ang pagitan. Tapos ng Lunes, Biyernes na naman mga kagulay, 4 na araw ang pagitan.
Yan yung ating mga tagahakot mga kagulay. Yan yung sitaw naman. Hakot na nila. Yan, sitaw. Sitaw. Intong din ka. Ayan. Balik na ulitin ko mga gulay variety na ito. Calixto F1 ng Swiss Seed Company. Balik ito naman yung makisig mga kagulay. Medyo umunti na siya. Pang 20 ano na yata siya, 24 mga ganun, 24 harvest mga kagulay yung sitaw natin. Talagang humahabol din kasi yung sitaw natin, kaya humahabol ng dami ng harvest gawa nga ng every 2 days lang yung sitaw natin mga kagulay. Hindi katulad nito 3 days 4 days. Kaya ito 26 pa, tapos meron pa tayong ilang weeks na hindi hindi na harvestan gawa nga na nagpa-recover tayo mga kagulay. Yan siya. Yan. Dagan karon ba? Dagan. Kan tuwa. Turang dugay kay na human. Oh, dugay pud ko na mili. Ikaw nag-harvest ana. Kaya pa na sa Lunes. Kaya pa na. Yan siya mga kagulay. 26 harvest. Salamat pa rin sa Panginoon. Kahit papano, kahit na 1-3 na lang yung natira, ay nakaka-harvest pa rin tayo ng 300 plus, 400, mga ganun mga kagulay. Bali ang presyo dito mga kagulay, bumaba na, bumagsak na talaga. Nasa 25 na lang mga kagulay, babanggitin ko na. 25 na lang yung yung kuha dito sa akin mga kagulay. 25, tapos iba 10 piso ang pagitan sa sa class B, kaya 15 ang class B mga kagulay. Yan. Balik tayo ulit doon mga kagulay. Sa naman sa update ko na lang kayo doon sa bagong talong kung kailan ako mag-pruning mga kagulay. Kailangan ko na kasi mag-pruning doon kasi lumabas na yung mga sanga niya sa ilalim. Kailangan na natin kasi yun nga, nasa kasanayan ko talaga yung Y pruning, yung tinatawag ganito, yung malinis sa ilalim mga kagulay. Yan, malinis sa ilalim, yan yung pinagtatalon-talunan ng mga iba na mas madami daw ibunga yung kaya lagi ko rin sila, kung nagtatanong sa akin, depende pa rin yan sa pag-aalaga mga kagulay. Depende, kahit nga na hindi mo pruningan, maraming bunga, kung pag-aalaga mo hindi rin naman sapat sa pag-aabono, kasi kung may sanga sa ilalim, ibig sabihin dapat mas maraming ratio ang iabono nyo mga kagulay. Lang yun. So hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay. Gawa ng kaklasify ko pa to kasi i-add na nga to nila, ikukunin ng buyer. Ayan siya. Bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ng iba't ibang klaseng gulay. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa akin. God bless po sa ating lahat.